Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago sa kaluma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ngayon tutorial muna tayo, no? Para to sa mga baguhan, mga nag-uumpisa pa lang gumawa ng mga amplifier. So lahat ng mga uri ng amplifier, lalo na sa mga ganito, yung mga solid state amplifier. Ayun, yung mga transistorized. Meron lang tayong kunting i-share kung gaano nga ba ka-importante yung pagtetest mo ng pyesa na i-out circuit mo. Yung tinatanggal mo yung pyesa, hindi mo tinitest dito lang sa dito lang sa board. Kasi kapag nagtitest ka sa board, limitado yung ranges na gagamitin mo. Hindi ka pwedeng gumamit ng 1K pataas. So katulad nito, yung mga analog, umaabot to minsan ng 100K, which is mas mabuti. Mas makikita mo yung leg kapag umabot siya ng 100K. Pero hindi mo siya magagamit dito. Kung ako naman yung tatanungin kung ano ba yung mga ginagamit ko kapag naka-in-circuit, so dito lang ako. Maximum na sa akin yung 100K. Yan. Pero ganun pa man, bihirang-bihira talaga. Dito lang ako times 1 saka times 10. Dahil nga kapag naka-in-circuit tayo, tapos gusto mong i-test agad na wala kang ihahang o i-condemn ng mga nakakabit. So mahirap kuhanin yung accuracy. Kaya dito lang ako sa times 1 tsaka sa times 10 dahil nga napakarami ng nakaseries, nakaparallel na inductance, capacitance, resistance, kaya mahirapan kang kuhanin yung tamang value talaga. Okay? So, meron tayong dalawa dito. So, itong transistor natin ay dalawang NPN na BGT transistor. Ito yung buo, dalawa. Ito naman yung dalawang sira. Pareho yan sila, NPN BGT. So, itong sira natin, hindi ito pangkaraniwang sira, nakatulad ng shorted or open, na napakadaling i-identify kung sira or buo ba yung transistor. So kapag shorted or open, syempre alam mo na sira. So ito naman ay kakaiba. Ito yung minsan nagbibigay ng sakit sa ulo sa mga kapwa teknisyan natin na mga baguhan. So wala namang problema. Ang pinaka the best talaga kapag nagre-repair ka ganon ay palitan mo na lahat ng transistor. So ito meron tayong 735 na lumang modelo. Ito naman yung 735 natin isa ay 735 na UB, yung medyo yung may siya, may USB na siya. Okay? So para sa ating mga technician, para sa akin, normal lang yung dinadalhan ako ng ibang mga technician dito, pinapasa sa akin yung hindi magagawa, at normal lang din sa akin yung hindi ko magagawa at pinapasa ko sa kanila kasi hindi naman ho ako perfecto, hindi naman ako ganong kagaling gumawa at hindi ho ako kompleto sa gamit. Kaya hindi ko kinakahiya yung magdala ako doon ng ipapagawa or magtatanong ako sa kapwa technician. Kaya normal lang din sa akin na dinadalhan din ako ng kapwa technician ko. Yung ganun lang, tulungan lang. Okay? So dito, ayan, ititest natin ito yung dalawang buo, ito yung dalawang sira. Itong dalawang sira natin ay lang to, nagli-leaking lang tong transistor na to. Meron lang leak, hindi talaga siya open, tsaka hindi shorted. Una, gagamitin natin yung titest natin yung resistance comparison. Dahil madalas ginagawa ng mga bago, kinukumpara lang nila yung mga used na transistor tsaka doon sa mga bago talaga. So dito tayo, titest natin. Titest tayo ng resistance. So dahil digital yung ginagamit natin, syempre yung ating positive nasa base. Okay? Test natin. 10K. Base to collector, base to emitter, 10K din. Dito naman sa isa. Ayan. So parehong 10K. Dito naman sa natin, sa may problemang transistor, sa sirang transistor. Okay? 10K din. Ayan. 10K. So, i-reverse natin, Wala. So, sigurado tayo na
wala tayong makukuhang resistance dito dahil buo to eh. Dito sa sira, ayun, wala, di ba? Wala, okay? So nakita na natin na pareho yung kanyang resistance dito. So paano mo nga ba masasabi na sira to? Gamitin naman natin yung analog. So mag-analog tayo. Tingnan nyo kung saan papunta, no? Zero natin to. So dito, dahil nga sira yung times 1 natin, hindi siya umaabot dahil medyo lobot na yung battery natin. So ginagamit natin dito, times 10. So kapag nag-i-insert ako, ginagamit ko times 1 to times 10. Hindi ako umaabot sa bihirang-bihira ko gumagamit ng times 100 tapos pataas. Dahil nga mag-iiba na yung kanyang capacitance, resistance kapag, yun nga, sinasabi ko, kapag meron ng naka-series or naka-parallel na mga active tsaka passive spare parts sa board. Nag-iba na yung kanyang capacitance or resistance ng ano natin, nung pyesa natin na nakakasa sa loob. So ito, test natin ano. Oh. Dahil negative dahil analog yung ginagamit natin, so baliktad. Baliktad yung polarity. Negative naman yung ilalagay natin dito sa base. Hindi katulad nung sa digital natin na yung dito sa base is positive. Dahil analog yung ginagamit natin, dito tayo. Okay, so tingnan nyo ng maigi ano, kung saan papalo. Ayan, dito muna tayo sa buo. Ayan, oh. So nasa 5 ohms, di ba? Banda. Okay, wag mo munang i-multiply yung kung ano yung multiplication dito. Dito mo na lang para hindi ka maguguluhan. Tingnan mo kung saan siya papalo. Ayan, okay? Ayan, yan yung basa ng analog ko. So wag niyo nang tingnan yung accuracy. Ayan, yan yung basa ng analog ko. Dahil dito, ikukumpara lang natin kung magkakapareho ba siya nung hinto nung pointer, kung saan siya humihinto, saan siya patungo. Okay, nasa 5. Itong sira natin. Okay, nasa 5 din. Ito. Yan, so pareho. Pareho, di ba? Tapos kapag ni-reverse mo siya, wala ka ring makikitang sira. Okay, wala kang makikitang sira. Huh? Wala kang makikitang sira. Ayan, wala. Wala kang makikitang sira. Ayan. So, paano mo masasabing sira nga to? Siyempre, hindi mo siya tatanggalin sa board. Kaya, patuloy ka sa pagtutroubleshoot at kapag tinitest mo, dyan ka magkakaroon ng problema. Dahil meron kang maririnig na ugong o kaya distorted yung tunog o kaya matagal pumitik yung relay. Yan yung mga simptomas dyan na lumalabas. So ngayon, angat tayo ano, dito titingnan natin. So dito sa analog natin, sira yung ating times 1. Kaya sira din yung sira yung ating times 100 at sira din yung ating times 10k. Mas maganda sana kung umabot pa tayo, meron pa tayong times 100k na range para mas makita talaga natin yung leak. Okay? So dito tayo sa times 1. Ayan. Ayan yung times 1 natin. Okay? So sa pinakamagandang paraan naman talaga para wala ka ng sakit sa ulo na magto-troubleshoot pa dito sa kanyang power transistor, ay palitan mo na lahat. Yun yung pinaka-the best na paraan talaga. Palitan lahat ng bago. Pero ang tanong ko, papaano kung yung customer natin, yung mga may-ari ay kapos sa budget, na halimbawa na lang dito sa isang channel natin, kung ito lang yung sira, isa lang, papalitan mo 4. Siyempre, ang i-charge mo sa kanya 4. Hindi ka naman mag-charge na papalitan mo 4, isa lang yung i-charge mo. Siyempre, i-charge mo sa kanya yung 4 na transistor. Pero ang totoo niyan, yung sira ay isa lang pala. So, anong gagawin mo doon? Ang mangyayari, ikaw din mawawalan. Kasi kapag sinabi mo na ganito yung presyo, sasabihin nito na asak ako na lang papagawa sir ko, kuhanin ko na lang muna kasi wala akong budget ng ganon, ganito lang yung pera ko. Okay? So isa yan sa mga halimbawa kung bakit napaka-importante pa rin nung kailangan mong isa-isahin yung pyesa at kausapin mo yung ari na ganon yun. Kung gusto mong palitan, pwede. At kung nakita ko naman ay ito lang isa, so ito lang yung papalitan ko.
So ngayon ito, papakita na natin ano. Medyo mahaba na yung ano natin, tutorial natin. So times 1 tayo. Ayan, okay? So dito, wala ka pa rin makitang short, di ba? Ayan, wala ka pa makitang short. Baliktarin natin. Wala, di ba? Kabila. Ayan. So ito na. Meron na tayong konting nakita na ganyan, ano? Baliktarin natin. Ayan, base to emitter. So walang problema yan sa mga ganyan. Meron talaga yan sa mga ibang transistor. Meron akong papakita sa inyo. Okay? Ayan siya. Dito tayo sa base to collector. Ayan o. Kita nyo parang kunting galaw lang. Pero kapag naka times 10k ka or 100k, makikita mo talagang pag yung malakas na movement ng pointer natin. Pero dito, ayan o, parang pitik lang siya o. Ayan. Okay, kung nakikita nyo, i-focus nyo na lang, i-zoom nyo na lang yung cellphone nyo. Ayan, para makita nyo, no? Ayan. So, dito sa kabila, ayan, meron. Ayan o. Meron. So, ngayon, dito naman tayo sa collector to emitter. Ayan. Kita nyo na. Collector to emitter, ayan o. Kitang-kita yan o. Pumapalo, di ba? Baliktarin natin. Ayan siya. Okay? So, ang mangyayari dyan, ayan, napakalaking bagay niya, no? Kahit na maliit lang yan pagpasok ng voltahe. Ayan, lalo na kapag mataas yung supply. Ayan. So, hindi pwedeng magkakaroon ng ganong resistance yung emitter tsaka collector dahil yung emitter tsaka collector kasi, ito yung collector natin, positive yung papasok dito, ground naman yung dito. Okay? Kaya anong mangyayari? Yung mangyayari, magkakaroon ng ugong, magkakaroon ng distorted konti. Okay, ulitin natin ano? Ayan o. Okay? So, nakita nyo naman, gumagalaw kahit na i-reverse natin yung collector to base. Paano naman dito sa kabila? Okay? Ulitin natin ano? Ayan siya. Ayan o. Kung dyan yung pagbabasyan mo buo. Pero pag i-collector na natin, ayan. Kita mo na, di ba? Collector to emitter. Yan o. Kitang-kita lumalabas. Reverse natin. Ayan o. Meron siyang kunting galaw. Ayan o. Ayan. So, parehong-pareho dito. Ito yung mga dapat bantayan natin. Ulitin ko para sa mga bago. Kung halimbawa nagto-troubleshoot tayo. Pero ulitin ko para sa mga technician na wala na talagang sakit sa ulo, wala ka nang ibang gagawin, palitan mo na lang lahat. Kaya yun lang ang sinasabi ko, papaano kung kapos sa pera yung may-ari. Anong gagawin natin? Imbes na iisa lang yung transistor na papalitan at yun lang yung mga i-charge mo sa kanya, kasama yung magkano yung labor mo, kung ano yung ibang pinapalitan, so nagiging 4. Dito pa naman sa amin, mahigit 100 yung isang transistor. So kung magiging 4, magkano aabuti ng 4 na transistor? So mapapamahal ngayon yung may-ari. So pwedeng umatras at hindi na lang ipapagawa. Okay? So dito pinapakita lang natin sa mga bago kung gaano nga ba ka-importante yung magiging mabusisi ka sa pagtitest ng transistor. Hindi lang sa power transistor, pati na rin sa mga driver tsaka yung maliliit na mga transistor. Kailangan alam mo kung papaano, kung saan ka pupunta at kung ano yung mga bagay na dapat mong bantayan. Either gumagamit ka ng digital or analog na mga multimeter. Ayan. So sana makakatulong to sa mga baguhan. Ayan. So comments down below na lang kung ano may yung mga kulang na hindi natin nasasabi. Pero kung gusto niyo talaga ng full tutorial tungkol sa mga amplifier, kung paano yung steps by steps na paggawa, so dalawin niyo yung channel ni nung Basic Bob. 3 yung kanyang channel, yung Basic Bob 2 tsaka Basic Bob Reacts. So dalawin nyo, napakahusay ni Basic Bob gumawa ng amplifier. So kung gusto niyo talaga matuto ng step by step at kung papaanong diskarte
iba't ibang klase ng mga amplifier na makita mo. So dalawin nyo yung kanyang channel. Pati na rin yung mga kasama natin na napakahusay din gumawa. Sila Mojajos Technique, Edwin Tech, Darwin Tech, Noel Tech, Joy Masoy, sino pa ba yung mga Alex Bautista, Marco Frances, Ryan Cruzet. So pasensya sa mga hindi nababanggit natin, ano. So sino pa bang ibang mga kasama natin? Napaka dalawin niyo yung electronics technician na grupo. Nandun makita niyo yung mga magagaling at mga mahuhusay na mga kasamahan nating mga technician. So hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat. God bless at bye-bye.